Kakasuhan ng Ombudsman ng Pandarambong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. At sa gitna niyan, si Estrada, Vice Chairperson na ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa anomalyang kinasasangkutan niya. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kailan ihahain ito mga kaso? Julio, sa Huwebes, kakasuhan ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan, habang si Senator Joel Villanueva naman ay sa susunod na 2 linggo pa, ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi ng Ombudsman, alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Sa pagdinig noon ng Senate Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano sa Senator Jinggoy ng 30% na kickback mula sa 355 million pesos na halaga ng proyekto una nang itinanggihan ng senador. Nagsampa pa nga siya ng reklamong perjury laban kay Hernandez na kalaunay ibinasura ng korte. Hindi na bago sa kasong plunder si Senator Jinggoy noong 2014. Nakulong siya dahil sa kasong ito kaugnay naman ng pork barrel scam. Naakwit siya sa kaso noong 2024. Pati si Senator Joel Villanueva nakatakdang maharap sa kasong plunder kaunay rin na flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, hinug na ang kaso. Pinaratangan din siya noon ni Bryce Hernandez ng pagtanggap umano ng 30% kickback mula sa 600 million pesos na halaga ng proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Samantala, naglabas naman ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kina Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at 2 negosyante. Ibig sabihin, bawal silang lumabas ng bansa. Pinakakasuhan kasi ng Ombudsman ng Senador ng plunder at bribery dahil sa umano'y 75 million pesos na campaign donations na natanggap niya noong 2025 elections. Galing daw yan kina Defensor at negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Hindi raw idineklara ni Marcoleta ang milyong-milyong pisong campaign donation sa kanyang salin. Wala pang bagong pahayag si Marcoleta tungkol dyan. Paglilinaw ni Remulla, hindi niya sinisingle out o pinag-iinitan ang mga senador mula sa mayorya dahil lang sa mga isasampang kaso laban sa ilan sa kanila. Karamihan kasi sa mga sasampahan ni Remulla ng kaso ay ang mga senador na nanggaling sa mayorya tulad ni Marcoleta, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng Ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest. Hiningan ko rin ng komento si Senator Joel pero hindi siya nagsalita, habang si Senator Jinggoy tipid lang ang sagot at sinabing so be it. Pakinggan natin ang sagot ni Senator Estrada. Pagkikipit ko sa inyo yung ginagawa ko na to. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in, so be it. Sa kabila niya, nangailan sa mga senador na nasasangkot sa flood control ay miyembro ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control scandal. Si Senator Pia Cayetano ang tatayong chairperson ng komite, vice chairperson niyan si Senators Jinggoy at Marcoleta. Habang miyembro naman nito si Senator Escudero, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille at Mark Villar.
Julius, sa isang panayam sa Storycon ng One News, ipinagtataka ni Mike Defensor kung bakit daw sila yung kinakasuhan samantalang iilan pa lang yung nasasampahan ng kaso doon sa mga dawit talaga sa umano'y katiwalian sa flood control scam. Sa ngayon, dito naman sa Senado, Julius, natapos na yung caucus ng buong miyembro ng Senado maging yung mayorya at nagpapatuloy na yung sesyon sa plenaryo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Camille, may komento na ba si Senate President Alan Cayetano dahil 3 sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee ang nadadawit sa flood control? Ang tanong tuloy ng mga tao, paano magiging patas ang investigasyon? Wala bang plano na palitan itong mga miyembro? Julius, sa ngayon wala pang pahayag na ibinibigay si Senate President Cayetano tungkol dyan. At kanina nga nag-attempt tayo na mag-ambush interview matapos ng kanilang caucus ng mayorya, pero pumasok na agad sila dito nga sa plenaryo para nga ipagpatuloy yung sesyon. Ang sabi lang ng ilang senador, ang napag-usapan lang dito sa caucus ay yung tungkol doon sa impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Pero doon sa paghahandle ng Blue Ribbon Committee doon sa mga investigasyon ay wala pa silang pahayag dyan dahil nga very recent lang itong development kaugnay doon sa mga kasong isasampa sa 3 senador. Julius. Bukod sa mga nabanggit ng senador, meron pa ba mga ibang pinakakasuhan ng ombudsman? Julius, may nabanggit din si Ombudsman Boying Remulla kanina na mga maaring 9 o 10 senador daw yung iniimbestigahan sa ngayon. Pero hindi pa malinaw kung tungkol din ba yan sa flood control scandal at kung meron na ba silang preliminary investigation na ginagawa tungkol dito. Hindi rin binanggit, Julius, ni Remulla kung sino-sino itong mga senador. Julius. Kami linawin lang natin, ano ang pinagkaiba ng precautionary hold departure order sa mismong hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan kina Senators Marcoleta, Mike Defensor at 2 iba pa? Julius, kapag sinabi kasi nga precautionary hold departure order ay technically bawal talaga silang, parehas naman na pinagbabawal sila na makalabas ng bansa. Ang difference lang doon sa hold departure ay meron na talagang kaso na naisampa sa Sandigan Bayan. Like for example, kung example natin yung kay Senator Jinggoy Estrada, yung sa kanyang previous case sa Sandigan Bayan ay until now, meron pa rin siyang HDO sa Sandigan Bayan. Kaya nga tuwing siya ay lalabas ng bansa, ay nagpupunta talaga siya sa korte para magpaalam. Ngayon dito naman sa PHDO ay gumugulong pa yung investigasyon. So ibig sabihin pending pa, hindi pa talaga na ipa-file yung actual na kaso. Pero ang iginigiit kasi na explanation dyan ng ombudsman sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ituturing kasi na flight risk yung isang akusado. Kaya kinakailangan na matiyak na hindi siya lalabas ng bansa habang gumugulong yung investigasyon at para matiyak din na siya ay dadalo sa mga pagdinig oras na ito ay gumulong na at maisampa na nga na formal nang maisampa sa korte. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.